Hi at welcome muli dito sa ating channel. Eto na mga tol, One Piece Chapter 1122 full chapter. Dito na nga talaga natatapos ang Egghead Island Arc. Eto na nga ang pinakamalakas na conqueror sa akin na nakita natin sa kwento. At kahit nga si Im-sama naapektuhan ng kapangyarihan na ito na mula nga mismo kay Joy Boy. So ayun, syempre bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1122 at ang title nga nito When the Time is at Hand. At nagsimula nga yan sa reaksyon ng iba't ibang mga tao sa mundo at nag-aalala nga ang mga ordinaryong taong ito na baka mapunta sa kamay ng mga pirata ang kapalaran ng mundo. Kaya ano ba raw ang mga pinagsasasabing niya ni Dr. Vegapunk? At bukod nga dun lulubog din sa ilalim ng dagat ang mga bansa nila. Kaya sana raw may gawin ng mga Navy. So normal na reaksyon lang naman yan ng mga tao dahil sa alam naman natin na hindi nga nila sigurado kung kanino mapupunta ang One Piece. At hindi nga lahat ng mga pirata gaya ng mga Straw Hat. Kaya bilang isang normal na mamamayan talagang nakakatakot nga yung mangyayari sa mundo nila. Meanwhile mga tol, ipinakita naman ng mga piratang ito na talagang tuwang-tuwa nga sa sinabi ni Dr. Vegapunk. Sinabi na nga raw yan ng world greatest genius, kaya magsama-sama na nga raw sila at kunin ito at talagang totoo nga raw ang One Piece. Habang dito naman sa Impel Down talagang hype na hype nga rin ang mga nakakulong na pirata. Talagang maghahari nga raw ang mga pirata sa mundo. Lulubog naman daw sa dagat ang lahat, kaya maghanda nga raw sa kanila ang world government. Kaya mula nga dyan tinanong ng isang gwardya ang kasama niya kung bakit ba hinayaan itong makinig sa broadcast ang mga prisoner. Sagot naman ng gwardya tumunog nga raw ng kusa ang mga Dendenmushi at hindi nga raw talaga nila mapigilan ito. At ipinakita nga rin dito ang mga Vice Admiral sa headquarters na talagang galit na galit nga rin sa mga sinabi ni Dr. Vegapunk. Habang dito naman sa Marine Hospital, pinakita nga si Kobe at iniisip niya nga si Luffy nung time na sinabi nga sa kanya nito na gusto niyang maging hari ng mga pirata. Yun nga yung title ng nakuha na lahat ng kayamanan sa mundong ito at sa madalit sabi ang gusto nga makuha ni Luffy ang One Piece. At mula nga dyan sa panel nga na to sinabi ni Kobe na kailangan niya nga raw pigilan si Luffy na makamit nito ang pangarap niya. So ayun mga tol, talagang napakatindi nga ng banta rito ni Kobe. Obviously alam natin na talagang mangyayaring magkakaharap nga sila sa huli. Para nga itong rival ni Roger at ni Garp. Pero sa ngayon talagang marami pang kakaining bigas sa itong si Kobe para maabot niya kung nasaan man si Luffy ngayon. Anyway, cut naman dito sa Karibare Island kung saan nag-i-speech na naman si Buggy sa mga tauhan niya. Sabi nga ni Buggy, bakit raw sinasabi ng mga ito na magiging mundo niya? Hindi nga raw yun ang gusto niya. Dahil sa magiging mundo nga raw nila ito. Napakaangas nga dyan ni Buggy, pwede na nga siyang maging presidente. At talagang naiiyak nga sa tuwa ang mga tauhan niya. Habang sinasabi nga ng mga ito na talagang susundan raw nila si Buggy hanggang sa impyerno. Pero ang matindi dito nga sa taas sa may likod ni Buggy, nakaupo nga lang si Crocodile at si Mihawk. At sabi nga dyan ni Crocodile, maupo nga raw yang si Buggy. Umuo na nga lang siya dyan at siguradong bugbog na naman nga siya sa dalawa. Kat naman dito kay Katarina, Demon at Van Ogre, tumawag nga si Demon kay Blackbird at sinabi niya ang patungkol kay Caribou. Ano ba raw ang gagawin nila at kung pwede na ba raw nila itong patayin ngayon. Sumingit naman sa usapan si Caribou at sinabi niya nga kay Teach na talagang matutuwa raw ito sa impormasyon niya. Kaya mula nga dyan pumayag nga si Blackbird na dalhin nila ito. Pero pag hindi nga raw nag-exceed sa expectation niya ang mga sinabi nito, papatayin niya nga raw yang si Caribou. So obviously mga tol, alam natin na talagang matutuwa nga si Blackbird sa balitang ito ni Caribou. Impormasyon nga yun patungkol sa dalawang ancient weapon at kahit sino sigurong pirata na gustong maghari sa mundo talagang magugustuhan ng impormasyon na yon. Imagine na lamang natin yung threat ni Blackbird kung sakaling mapa sa kamay niya nga ang Poseidon at Pluton. Kahit isa nga lang dun siguradong napakalaking epekto sa balanse ng kapangyarihan ng mundo. Anyway, cut na nga sa Egghead Island kung saan nagpapatuloy pa ang mensahe ni Dr. Vegapunk. May sasabihin pa nga siya na patungkol kay Joy Boy, pero mula nga dyan binanatan nga muli ni Warkery si Emmet. Napakalakas nga ng atake ng Gorosei, talsik nga ang ancient robot at dahil nga dyan ipinakita nga rito na tuluyan ng sumabog ang likod ng Haishin Dendenmushi at tuluyan na nga ring naputol ang mensahe ni Dr. Vegapunk sa buong mundo. Meanwhile dito naman sa taas ipinakitang pabagsak na nga ang Thousand Sunny pero nakasunod nga lang sa kanila si Saint Venus. Syempre talagang takot na takot nga ang weak trio, si Nami, si Usopp at si Chopper, habang nakabang naman dyan si Zoro kung sakaling abutan nga sila ng Gorosei.
Cut naman kay Emmet kung saan humihingi nga siya ng patawad kay Joy Boy. Habang si Luffy naman talagang nagtataka sa sinasabi ng Giant Robot, pero talagang patuloy nga lang si Emmet at sinabi niya na alam niya raw na talagang hindi na raw ito buhay ngayon. At tanong naman ni Luffy, sino ba raw yun na napapagkamalang siya? Sagot naman ni Emmet, talagang kamukha nga raw niyan si Joy Boy. Napaka-nostalgic na para bang ibinabalik raw siya sa nakaraan. Kaya sana nga raw mapatawad siya ni Joy Boy dahil sa hindi niya nga raw ito nagawang isang hari. At talagang takang-taka naman niyang si Luffy sa mga sinasabing niya ni Emmet. At kasabay nga niyan, babanata na nga sila ng tatlong Gorosei, si Jupiter, Walker at Venus. Pero mula nga dyan, tinanong nga ni Emmet si Luffy kung ano ba ang pangalan nito. Sabay meron nga siya dyang hinugot sa may bewang niya. At sagot nga ni Luffy, siya nga raw si Monkey D. Luffy, ang lalaking magiging hari ng mga pirata. Nabanggit nga ni Emmet ang D. Sabay hila niya nga sa hinugot niyang tali at tuluyan niyang nakalas ang buhol nito. At kasunod nga niyan ayan na nga, bagang napakatinding conqueror sa aking mga tol ang lumabas sa katawan ni Emmet. Ibinakita nga ang mga Marines kung saan dumaloy nga dyan ang conqueror Saki at talagang isa-isang ang nagbagsakan ng mga ito. Habang si Luffy naman talagang biglang-bigla sa conqueror Saki na yan. At sabi naman dyan ni Emmet kay Luffy, salamat nga raw dahil sa muli nitong pinarinig sa kanya yung nostalgic rhythm na yon. Wag nga raw itong mamamatay at hindi niya nga raw ito hahayaang mamatay. At sa panel nga na to, kitang-kita kung gaano kalakas ang Conqueror Saki na yan. Yan na nga yung pinakamalakas na Conqueror Saki na ipinakita sa kwento. Napaka-wide nga nung kuha pero talagang abot nga ng mga Black Lightning yung ganyang kalayo. At pansin nga rin natin na talagang nahati rin yung kalangitan sa lakas nga ng Conqueror Saki na yan. At eto pa nga, lahat ng mga Marines talagang nawala ng malay. Nakayanan naman ni Dal at Pomsky pero talagang napakalakas nga raw ng haki. At hindi nga talaga nila malaman kung saan ba nang gagaling ito. At eto pa ang matindi, pinakita nga rin ng mga Gorosei kung saan unti-unti ngang nawala ang transformation nila. Bumalik nga sila sa pagiging tao at bigla na nga lang ding napabalik sila sa Room of Authority. Habang si Mars nga talagang nandyan na at pa-chill-chill ngang nakaupo. Wala na nga talagang nagawa pa ang mga Gorosei sa tindi ng Conqueror sa akin na yon. At talagang humihingal nga sila dito at napabalik sila ng Marijua. Pero eto nga pinakamatindi sa lahat, sa Flower Room pinakita nga si Im-sama at napaluhod nga siya dahil sa napakatinding haki na yon. Agad ngang nag-alala sa kanyang isang servant pero grabe dahil sa ibinakitang parang hinihingal nga at talagang nanginginig si Im-sama habang sinasabi niya nga dyan ang pangalan ni Joy Boy. So galing nga kay Joy Boy mga tol yung haki na yun na malalaman nga natin later on. Pero talagang grabe nga yung naging reaction dito ni Im-sama. Parang direktang tinamaan nga siya ng haki na yun dahil sa talagang humihingal nga siya at nanginginig. Possible din na talagang nagamit na sa kanya dati ni Joy Boy ang napakatinding hacking nito at maaaring bumabalik lang sa kanya yung alaala sa mga tinamo niyang atake kay Joy Boy dati. Isa pa nga mukhang konektado nga talaga kay Im-sama ang kapangyarihan ng mga Gorosei. Napakalayo nga ni Im-sama para talagang maramdaman niya ang hacking yon. Kaya siguro naramdaman niya nga yun dahil sa direktang tinamaan ng mga Gorosei at konektado nga ang mga ito sa kanya. So moving on, nakalanding na nga ng ligtas ang Thousand Sunny sa dagat. Talagang natuwa nga si Luffy dahil sa nakarating na nga ang mga kasama niya at napatanong naman ng mga ito kung ano ba ang nangyari sa mga halimaw na yon. Sagot naman ni Luffy, wala nga raw siyang idea pero bigla na nga lang daw nawala ang mga ito. Biglang-bigla naman si Brogy at Dory, hindi nga sila makapaniwala na mayroong hake ang robot na yon at paano nga raw nagawa ng robot na mawala ang mga halimaw na yon. Tuwang-tuwa naman si Usopp at Chopper kay Jinbei dahil sa ligtas nga raw silang nakalanding. Tinanong naman ni Sanji si Nami kung okay lang ba ito. Sagot naman ni Nami okay nga lang daw siya pero naisip niya nga si Edison at Atlas. So ayun, talagang makakapagleg na nga at wala nang hahadlang pa sa mga Straw Hat para makaalis dito sa Egghead Island. Wala na nga ang mga Gorosei, mga Marines na nga lang natira at siguradong hindi nga talaga makakahabol ang mga ito dahil sa tindi ng epekto ng Conqueror Saki sa mga Marines. At siguradong yung mga Vice Admiral nga lang talaga ang hindi nahimatay sa kanila. Kaya ayun
ngayon road to Elbap na nga talaga tayo mga tol. Anyway, eto bumagsak naman si Emmet kung nasan etong si Saturn. At syempre nandyan nga si Saturn dahil sa alam naman natin na nag-travel nga siya patungo sa Egghead Island. Kaya hindi nga siya kasama dun sa mga Gorosei na napabalik ng Marijua. Tinitignan nga dyan ni Saturn si Emmet kaya possible na meron ngang gawin ng Gorosei sa robot, lalo pat alam natin na isang ang scientist yang si Saturn. Pero eto nagkaroon nga ng flashback si Emmet sa Void Century nung kausap niya nga si Joy Boy. Nakaupo nga lang si Joy Boy at nasa harapan niya nga dyan si Emmet. At dahil nga dyan mga tol, mako-confirm natin na mukhang isang normal na tao nga si Joy Boy. Nakasuot nga siya ng straw hat na gaya kay Luffy at meron nga siyang kapa. So yan nga yung pag-uusap nila kung saan sinabi nga ni Joy Boy kay Emmet na gamitin nga raw yan sa tamang oras. Sinabi nga ni Joy Boy na iipunin niya nga raw yung pinakamalakas na haki niya at isisil nga raw ito sa loob ng katawan ni Emmet. Mas magiging matagal nga raw ang buhay niyang si Emmet kumpara sa kanya at hindi nga raw siya laging nandyan para tulungan ito. Darating nga raw sa punto na talagang malalagay ito sa peligro o di kaya naman merong isang tao na gustong tulungan yan si Emmet at dun niya nga raw dapat kalasin ng tali. Sabi naman ni Emmet sa tamang oras daw nandun si Joy Boy at talagang tutulungan siya. Sabi naman ni Joy Boy tama, pag nangyari raw yun talagang tutulungan niya ito mula sa nakaraan gaya ng lagi niyang ginagawa. Dahil dyan talagang tuwang-tuwa nga si Emmet, nagpasalamat nga siya kay Joy Boy at kahit na nga raw mamatay ito parang nasa loob niya pa nga rin niyang si Joy Boy. Sagot naman ni Joy Boy hindi naman daw agad-agad mangyayari yon. Sabi naman ni Emmet mukhang napakatagal nga raw nun at sana hindi siya malungkot. At mula nga dyan talagang tuluyan ng nawala yung ilaw sa mata ng ancient robot. So ayun, grabe mga tol, talagang napakatagal nga nang hinintay ni Emmet para gamitin niya ang sinil na haki ni Joy Boy. Sa tagal nga nang nagdaang panahon siguradong dumating sa punto na talagang nalagay sa peligro din yung buhay niya, pero talagang hindi niya nga ito ginamit para sa sarili niya. Naghintay nga siya ng napakatagal na panahon at ginamit niya nga ito para kay Luffy. Si Luffy nga ang sunod na Joy Boy at talagang nagpapasalamat si Emmet dahil sa muli niyang narinig ang Drum of Liberation. So ayun, balik nga tayo kay Joy Boy mga tol. Kamansin-pansin nga sa panel na to na parang may kakaiba nga sa kanang kamay at paa niya. Para bang napakanipis nito at imposible namang magkamali dyan sa pag-drawing si Oda. Kaya marami nga ang nagsasabi na maaaring kahoy ang kanang kamay at paa na yan ni Joy Boy. At ang speculation nga maaaring yak si Joy Boy ang piratang may eye patch na tinutukoy ni Oda. Hindi na nga ako mabibigla kung magkatotoo man yan dahil sa yung eye patch nga parang simbolo na rin ang pagiging isang pirata. So ayun mga tol, let me know na lamang sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. May break tayo next week kaya 2 linggo yung hihintayin natin para sa kasunod na chapter. Kung nagustuhan nyo nga ang video to, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!